ka na, baka mag-iyakan pa tayo. Nung nalaman namin na buntis ako, sobrang saya. Kasi wala pa si Daddy Tanon, LDR kasi kami. So, uuwi siya. Bago pa siya umuwi, nagpaalaga na ako sa OB. And then, in-expect talaga namin na mabubuntis ako. So, pero kahit pala ina-expect namin siya, iba yung saya kapag nandun na siya. Buo na siya. So, sabi niya nga, in-expect namin talaga kasi nagpaalaga siya. At habang nandun ako sa South Korea, nagtitake din ako ng vitamins para dun sa maging effective pag uwi ko sa Pilipinas. So, pagdating ko sa Pilipinas, boom! Sobrang excited niya, nabuo si Jace. Okay. Siguro ito yung time na hindi namin ine-expect na si Jace lalabas na. Premature baby po kasi si Jace. Di pa dapat ako manganganak, lumabas siya. Tapos madaming adjustment kasi unang-una nung lumabas si Jace, pandemic. Magla-lockdown sa Pilipinas. Tapos lang mag-isa, wala si Daddy Tano. Ang pinaka-struggle din is si Daddy Tano hindi siya pwedeng umuwi kasi lockdown, walang aeroplano, wala. So, ang adjustment na nangyari is malaki kasi yung buhay ko dati is nasa tindahan lang, bahay, tindahan. Nagtitinda kasi ako, may clothing store ako. Kaso nung dumating si Jace, kinailangan kong isarado yung mga tindahan ko kasi kailangan niya ako ng 100%. Kailangan ko siyang i-priority dahil hindi basta-basta yung case niya na mature. Critical kasi yung condition niya nung pinanganak siya. So, dahil nga dun, pandemic, di ako makauwi. Tapos critical pa yung condition ni Jace. Mga adjustments, parang nasa isip ko noon, work lang lagi, work lang para may padala ako ng pera sa kanila kasi hindi kasi biro yung gastos sa nung pandemic tapos naka-incubator pa si Jace. First day pa lang talaga. na dumating siya sa buhay namin, sobrang laking adjustment. Mga big decision na kailangan naming desisyonan, tulad na lang ng pangutang ng pera kasi pati savings namin naubos. Ako kasi, nag-prefer ako to be a mom. Gustong-gusto ko siya na maging nanay ako, na maging magulang ko. Pero hindi ko ine-expect na yung anak ko is premature. Maliit siya, inuwi ko siya na 1 kilo. So, ang hirap. Then, habang lumalaki si Jace, ayun nga na-diagnose siya na merong autism. Yung pagiging parents namin is di siya normal kasi may special needs yung anak namin. Puro nasusurprise ako na araw-araw na ganito pala yung pagiging magulang, yung hindi mo naiisipin yung sarili mo. Siya na yung ipra-priority mo kung dati makakapag-CR ka pang mag-isa, ngayon may kasama ka na, may buntot ka na, may mga gusto kang gawin na ginagawa mo dati, hindi mo na nagagawa. Hindi ka na makagala. Hindi ka na makagala, gano'n. Tapos, dahil may special needs pa yung anak namin, so, madami kang kailangan matutunan. Madami kang kailangan search, hanapin, itanong sa doktor, lahat-lahat. So, hindi siya madali na kapag nanganak ka, andyan na yung baby, lalagyan mo lang ng diaper, gano'n, wala. Walang gano'n. So ako, hindi ko masyadong na-experience yung pagiging father figure kasi wala nga ako sa Pilipinas, nasa ibang bansa ako. Nakauwi ako nung 2 years old na siya, no? Magti-3 years old. Magti-3 years old na siya. So, makulit na siya nung pag-uwi Yung ko. surprise daw. Ano surprise? Na-surprise siya pag uwi niya na-diagnose si Jace na may autism. Yun nga, nakakasama ko si Jace, 2 years old na siya. And then, na-surprise ako nung pag-uwi ko. Doon siya na-diagnose na may autism. And then, nung malaman namin yun, syempre, nagulat kami. Nung nasa harap kami ng doktor, tulala kami pareho, nagtinginan lang kami, tapos tinatanong kami ng doktor, okay lang ba kayo, ganito, ano yung gusto niyong gawin? Hindi kami makasagot. Tapos nung pag-alis na namin dun sa hospital, dun na siya umiyak. Actually, madami. Yun talaga. Too many to mention. Kasi, as a mom, minsan kasi nagsisearch ka bago ka pa manganak, kung paano yung... Tapos nakikita mo sa ibang tao, yung mga like sila ate ko, nakikita ko kung paano sila maging magulang. Pero yung sa amin, iba eh. Different case. Different case talaga. Yung, alam mo yung ine-expect mo, ito yung gagawin mo, handa ka, pero hindi ka pa rin pala handa. Kasi madaming pwedeng mangyari, madaming nangyayari. Sobrang jolly niya, sobrang kulit niya, sobrang layo niya nandun sa dati. Kasi dati si Jace, hindi siya nagsasalita, hindi mo siya nakakausap,
Wala siyang eye umiikot siya, contact. wala siyang eye contact. Ngayon, ayan, nakakausap mo na, nakakapagpaalam na kami sa kanya. Dati, nandyan siya niyan sa tabi ko, hindi siya aalis. Ngayon, nakakaalis na kami, nakakaluwas na kami ng Manila. So, medyo, dahil sa improvement ni Jace, pati kami, yung buhay namin, medyo lumiliwalas na. Hindi tulad ng dati. Si Jace, siguro, ngayon para kaming playmates kaming dalawa. Tapos, si mami niya, siya yung dominating sa bahay. Ako yung kaaway. Siyempre, hindi naman kaaway. Pag sinabi niya na stop, mag-i-stop si Jace. Pero pag ako, sinabi kong stop, gagawin niya pa't gagawin. Nakikipaglaro pa siya sa akin. Sobrang nauutusan mo na siya. Dati, tatawagin mo siya, nakaganon lang siya. Hindi ka niya titignan. Kaya pag inuutusan ko siya, si Jace yung inuutusan ko. Depende kasi sa sitwasyon. Pag sumusobra na si Jace, it's time na yung pagiging gentle mo, magiging strict ka na. Kasi pag hindi mo siya diniscipline, uulitin at uulitin niya yung ginagawa niya kahit mali na. At saka mahirap disiplinahin si Jace. May times na galit na ako, Miss Angie. Tatawa Gagayahin siya. niya lang ako, tapos tatawa lang siya. So, ang hirap. Kaya minsan, kasi may mga nagtatanong kami sa mga therapists kung anong pwede namin gawin kay Jace, ganyan. So, nasabihan kami dati na huwag siyang paluin kasi lalo lang siyang magiging aggressive. So, dumaan kami sa gently parenting lang Also, talaga. no shouting. No shouting. Kasi gagayahin niya. Meron kasi siyang ekolaya na yung ginagawa mo sa kanya, gagayahin niya sa ibang bata. Gagawin niya sa ibang bata. So, Yun yung iniiwasan namin. strict kami sa kanya. Siguro, pag sinabi naming no, no. Eto, pag sinabing no, gagawin pa rin. Like, kunwari sinabi ko sa kanya na matutulog na, no more iPad na, wala na talagang iPad. Kasi, kailangan niya masanay dun sa mga, may routine kasi siya. Pag nakasanayan niya, na hinaya namin siya mag-iPad habang matutulog na, everyday gusto niya may iPad. So, yun, dun yung pagiging strict namin. Kapag no, dapat no. Walang mag-yes sa aming dalawa. Kasi kapag nag-no ako, nag-yes siya, magugulo na kami. Ngayon, si Jace na yung nagde-decide. Kasi may mga times na ayaw niya ng pa-video, ayaw niya ng, alam niya, kasi yung mga ginagawa naming content, pinapanood niya. So, madalas siya na, nag-a-ask kasi kami ng permission sa kanya, kung pwede namin siyang videohan, ganyan. Tapos, Pag gusto niya yung ginagawa niya. oo, pag gusto niya yung ginagawa niya, payag siya. Pag may bayad, payag siya. Alam na niya yung bayad. Alam niya na ngayon. Kasi dahil sa mga brands din na trabaho namin. So, may reward kasi kami sa kanya eh. Pero sa amin naman, sa parent, kapag nagde-decide kami kung ipopost ba namin or hindi, dito double check namin lahat kung may sasabihin ba. Siguro more on awareness yung gusto namin pero may mga times kasi na like, ayun, nung times na ito, like pag naliligo si Jay, so binabawalan ko na wag nang, kasi lumalaki na siya, babae siya. So, ganun na lang. And more on natural kasi kami. Kunwari may improvement na nakita kami kay Jace na amazing, na na-amaze kami. So, ipopost namin. Ay, where do you go? Hindi natin siya i-share yung kapag bonding moments. So, wala mo ng video, gano'n. Alaan kami ng at least one day sa isang week na happy lang kami. Walang video, no cameras. Basta banding lang kami, buong family. Private moment. Private namin. Oo. Actually, sa isang araw, mga seconds lang yung na-upload namin eh. Hindi naman talaga buong araw na naka-video kami kay Jay. Siguro pag may nakita lang kami na pwedeng ma-inspire yung iba, so yun yung ina-upload namin. Tapos pag nagta-travel tayo, madaming times na wala kami video. Wala. Ini-enjoy nyo lang. Ini-enjoy lang talaga. namin siya. Kasi gusto rin namin siyang mag-enjoy. Sabi niya nga kanina, pag ayaw niya yung eksena, yung kinukuhanan mo siya ng video, di siya nag-enjoy, ayaw niya. So, pag nakita namin umayaw na siya, hindi na. Enjoy na lang kami. Sinishare din natin yung mga struggles, like kapag uiyak siya, mag-meltdown siya. Yun yung gustong-gusto. Kasi, pag tinulungan niya ako, lalo lang siyang iiyak. Pag dalawa kami, na-overwhelm siya. So, mag-video ka na lang dyan para malaman ng mga tao paano siya i-handle. So, ganun yung ginagawa namin. Sa case namin, dahil nga may autism si Jace, ang hirap na yung naglalaro yung mga bata tapos yung anak mo malaro sa kanila. Parang ibang-iba yung attitude niya sa kanila. Yan yung hardest part.
Ako siguro, simula pinanganak siya, yun na yung pinaka-hardest. Kasi dumating kami sa point, kasi ito nasa malayo, tinatawagan ko. Pero hindi niya naman talaga nakikita kung ano yung sinasabi ng doktor. Dumating kasi kami sa point na inahas ko na lang sa taas na papagpahingayin na siya. Kasi imagine, 1 kilo baby, nasa critical condition, sasabihin ng doktor na 50-50 siya, na yung tiyan niya, malaki, ganyan. So, hindi nalalabas yung madami siyang complication. So, nag-ask na lang ako kay Lord na kumpara siya sa amin. At tatanggapin namin siya ng buong-buo. Pero kung hindi siya, ibibigay namin sa kanya ng buo, wag lang siyang pahirapan. So, tapos, malaman namin na meron siyang autism. So, hanggang ngayon, sobrang hirap kasi madami kaming hindi nagagawa na yung iba nagagawa nila. So thankful kasi alamin namin na may autism si Jace, meron kaming kaya namin mag-provide para sa kanya. Tsaka maaga pa nalaman. Oo. Thankful din kami na sa amin siya binigay. Siguro kung sa ibang magulang siya nabigay, mas gusto ko na sa akin siya. Kasi alam ko na kahit anong mangyari, kakayanin namin para sa kanya. Para masubaybayan niyo yung buhay namin, yung buhay ni Jace, follow Jace Marin and Family sa Facebook, Mami Macy and Jace sa TikTok, then Daddy Tano sa Facebook and TikTok.